Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa talas ng ating mga pakiramdam. Sinasabi nila, ang tunay na pag-ibig ay nakikita ng puso, hindi ng mga mata. Pero paano kung ang puso ay nabubulagan ng matinding kalungkutan? Paano kung ang anghel na inaakala mong sagot sa iyong mga dasal ay isa palang demonyong nag-aabang ng tamang sandali upang manakmal? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda de la Esperanza. Ang sinag ng hapon ay nagpipinta ng ginto sa malawak na salas ng Hacienda de la Esperanza. Para kay Lino Dalisay, ang tanawing nasa kanyang harapan ay tila isang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Doon, sa ilalim ng malaking bintana, nakaupo ang kanyang 8 taong gulang na anak, na si Sinag. At sa likuran nito, marahang isinusuklay ng magandang si Mahalina Silang ang buhok ng bata. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lino. Ang unang totoong nangiti sa loob ng mahigit 1 taon. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Diwa sa isang malagim na aksidente, gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang kapansanan ni Sinag na nakuha nito mula sa parehong aksidente ay tila isang pang-araw-araw na latigo sa kanyang kaluluwa. Ngunit dumating si Mahalina. Maganda, mabait at puno ng pag-unawa. Siya ang naging liwanag sa kanilang madilim na tahanan. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang mapagmahal na pagkalinga ni Mahalina kay Sinag, naniwala si Lino na sa wakas, muli silang magiging buo. Ngunit mula sa kinatatayuan ni Tala Bautista sa may pasilyo, hindi ganoon kadalisay ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Lino. Ngunit nakikita rin niya ang isang bagay na hindi nakikita ng nagdadalamhating amo. Habang abala si Lino sa paghanga, isang malamig na anino ang dumaan sa mga mata ni Mahalina. Ang kanyang mga daliri na kanina'y magaan na humahaplos sa buhok ni Sinag ay bahagyang humigpit sa pagkakahawak sa suklay. Isang maliit, halos hindi mapansing pagngiwi ang gumuhit sa mukha ni Sinag. Isang munting hudyat ng sakit. Mabilis itong nawala, kasabay ng paglingon ni Lino sa kanilang direksyon. Tala, tawag nito. Puno ng sigla ang boses. Pakihanda mo na ang merienda nina, Mahalina at Sinag. Opo, Sir Lino, sagot ni Tala. Pilit nang ngumiti habang yumuyuko. Pagtalikod ni Lino upang pumunta sa kanyang silid-aklatan, ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay unti-unting naglaho na parang usok. Ang natira ay isang blangkong ekspresyon, malamig at walang kabuhay-buhay. Muli niyang sinuklay ang buhok ni Sinag, ngunit sa pagkakataong ito, may diin at puwersa. Hindi nagsalita ang bata. Sanay na itong magtago ng sakit. Hindi na natiis ni Tala ang nakikita. Pumasok siya sa salas. Ako na po ang magpapatuloy, Ma'am Mahalina. Oras na rin po para sa therapy ni Sinag. Itinigil ni Mahalina ang pagsusuklay at tumayo. Ibinalik ang matamis na ngiti na para bang isa itong maskarang isinusuot. Of course, Tala. Ikaw na ang bahala sa kanya. Tumingin siya kay Sinag. Be a good boy, ha? At sa isang haplos sa pisngi ng bata, umalis siya. Naiwan si Tala kasama ang tahimik na si Sinag. Lumuhod siya sa harap ng bata at tiningnan ito sa mata. Masakit ba, Sinag? Hindi sumagot ang bata. Sa halip niyakap nito ng mahigpit ang kanyang yaya. Isinubsob nito ang mukha sa balikat ni Tala. Sa higpit ng yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat ng takot at sakit na hindi masabi ng mga labi ng bata. Hinaplos niya ang likod nito. Siya ang naging kanlungan ni Sinag mula pa noong mawala si Doña Diwa. Siya ang nakakaalam ng bawat hikbi, ng bawat bangungot. Maya-maya pa, habang tinutulungan ni Tala si Sinag sa mga ehersisyo nito, bumalik si Lino. Tala, sabi nito,
Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Hindi ba't isang biyaya si Mahalina? Napakagaan ng loob sa kanya ni Sinag. Tingnan mo, ngayon lang siya muling naging masigla. Napatitig si Tala kay Lino. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi sigla ang nakikita niya sa bata, kundi takot. Gusto niyang isumbat na ang anghel na sinasamba nito ay may tinatagong sungay. Ngunit paano? Sino siya para questionin ang desisyon ng kanyang amo? Isa lamang siyang katulong. Opo, sir. Malaking tulong po si Ma'am Mahalina. Pilit niyang sagot. Ang mga salita ay tila mga bubog sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng kape sa kusina, pumasok si Mahalina. Nakasuot ito ng isang sedang roba. Ang buhok ay nakalugay. Ang bango ng kanyang pabango ay tila pumupuno sa bawat sulok ng malinis na kusina. Gising ka pa pala, sabi ni Mahalina. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. Kumuha siya ng isang baso ng tubig. Hindi pa po ako inaantok, ma'am. Magalang na sagot ni Tala. Tumayo si Mahalina sa kanyang tabi, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan ay naging mabigat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lamig sa kanyang tono. Mahal na mahal ni Lino, ang anak niya. Opo, ma'am. At gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti nito, para sa ikasasaya nito. Hindi na sumagot si Tala. Pinakiramdaman niya ang direksyon ng usapan. Humarap si Mahalina sa kanya. Isang matamis ng ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. Ngunit ang mga mata nito'y walang kislap. Tila dalawang itim na balon na walang hangganan. Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga balikat. Alam ko kung paano alagaan ang pamilya ko, Tala. Ang bawat salita ay malumanay, ngunit may bigat. Siguro mas mabuting alamin mo rin kung saan ka lulugar. At sa mga salitang iyon, tumalikod na si Mahalina at lumabas ng kusina. Iniwan si Tala na nakatayo roon, nanlalamig, nanginginig, at sigurado na sa isang bagay. Ang anghel ng Hacienda de la Esperanza ay hindi bumaba mula sa langit, kundi umakyat mula sa kailaliman ng impyerno. Ang gabi sa Hacienda de la Esperanza ay may dalang sariling bigat. Kapag ang lahat ay natutulog na at ang tanging maririnig na lamang ay ang huni ng mga kuliglig sa hardin, doon nagsisimulang maglakbay ang isip ni Lino Dalisay. Iniwan niya ang kanyang kama at dahan-dahang pumasok sa kanyang pribadong silid-aklatan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, hinayaan niyang ang sinag ng buwan mula sa bintana ang magsilbing tanglaw. May isang aparador doon na hindi na niya binubuksan sa umaga. Isang baul ng nakaraan na tanging sa dilim niya lamang may lakas ng loob na harapin. Mula sa ilalim ng mga libro, kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy ng nara. Maingat niya itong binuksan at ang amoy ng mga alaala, isang pinaghalong pabango ni Diwa at ang papel ng mga lumang sulat ay tila isang multo na yumakap sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinukot ang mga laman nito. Isang kupasing larawan nila ni Diwa noong kanilang kasal. Ang ngiti nito sa litrato ay kasing liwanag ng araw. Isang ngiting hindi na niya muling masisilayan. Isang tuyong bulaklak ng sampagita ang paborito nito. At sa ilalim ng lahat, ang mga sulat. Mga sulat ng pag-ibig na isinulat nila para sa isa't isa noong sila'y magkasintahan pa lamang ko. Dinampot niya ang isang sulat. Ang sulat kamay ni Diwa ay perpekto. Bawat letra ay puno ng buhay. Naalala niya ang araw na ibinigay nito yon sa kanya. Nagtatampo siya noon dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan at iniabot ni Diwa ang liham na may kasamang matamis na ngiti. Isang mabilis na alaala ang pumasok sa kanyang isip. Nasa hardin sila at si Sinag na noon ay 4 na taong gulang pa lamang ay masayang tumatakbo habang hinahabol ang mga paru-paro. Bigla itong natumba. Hindi ito umiyak. Sa halip,
Tumawa ito at ipinakita sa kanila ang isang bulaklak na napitas nito. "Para sa'yo, Mama," sabi ng munting bata. Lumapit si Diwa, hinalikan ng tuhod na may kaunting galos at niyakap ang anak. Tumingin ito kay Lino. Ang mga mata nito'y nagniningning. "Hindi ba tayo na ang pinakamaswerteng mga tao sa buong mundo, mahal ko?" Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lino, tumama sa lumang papel. Pinunasan niya ito kaagad, ngunit ang mantsa ng sakit ay naroon na. Pagkakasala. Iyon ang salitang bumabalot sa kanyang puso. Kung sana'y hindi siya umalis noon para sa business trip na yon. Kung sana'y siya ang nagmamaneho. Kung sana, hindi mo kailangang itago ang lungkot mo, Lino. Isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Lino. Nakatayo sa may pintuan si Mahalina. Ang anyo niya'y malambot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Dahan-dahan itong lumapit, hindi nagsalita, at umupo sa tabi niya. Tiningnan nito ang kahon. Siya ba yan? Tumango lamang si Lino, hindi makapagsalita. Inilagay ni Mahalina ang kanyang kamay sa balikat ni Lino. Isang haplos na puno ng pag-unawa. Napakaganda niya, at alam kong minahal ka niya ng sobra. Huminga ito ng malalim. Sa tingin mo ba, gugustuhin ni Diwa na makita kang ganito? Araw-araw na sinisisi ang sarili? Lino, ang buhay ay para sa mga nabubuhay. Ang mga salita ni Mahalina ay tila balsamong humaplos sa kanyang mga sugat. Iyon ang mga bagay na gusto niyang marinig. Iyon ang mga bagay na hindi kayang sabihin ng iba sa kanya. Ang mga kaibigan niya ay nagsasabing, "Move on." Ang mga kasambahay ay tinitingnan siya na may halong awa. Ngunit si Mahalina, naiintindihan siya nito. "Paano?" Halos pabulong na tanong ni Lino. "Paano ako babangon kung sa bawat paggising ko, nakikita ko si Sinag na nahihirapan dahil sa kapansanan niya? Kasalanan ko ang lahat." "Hindi mo kasalanan yon," mariing sabi ni Mahalina. "Isang aksidente ang nangyari. At si Sinag, kailangan kanya. Kailangan kanyang makitang malakas. Kailangan niya ng isang buong pamilya." Sakto namang pumasok si Tala. May dalang isang tasa ng mainit na kape. "Sir, nagtimpla po ako ng kape. Baka po hindi kayo makatulog." Natigilan siya nang makita ang eksena. Tumingin si Lino kay Tala. Sa isang iglap, ang tingin na dati puno ng pagtitiwala ay nabahiran ng inis. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Tala. Ngunit sa isip niya'y isa itong panghihimasok. Isang paalala na may mga matang laging nakamasid sa kanyang kahinaan. "Salamat, Tala. Ilapag mo na lang dyan." Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Mabilis na inilapag ni Tala ang tasa at tahimik na umalis. Naramdaman niya ang pagbabago sa pakikitungo ng amo. Nang sila na lang ulit, muling nagsalita si Mahalina. "Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba, Lino. Ang mahalaga ay kayo ni Sinag." Tumingin si Lino sa mga mata ni Mahalina. Sa mga sandaling iyon, hindi na niya nakita ang anino ng pagdududa. Ang nakita niya ay pag-asa. Isang daan palabas sa madilim na kuwebang kanyang kinaroroonan. Tumayo siya at isinara ang kahon ng mga alaala. Isang simbolikong kilos, isang desisyon. Tumingin siya kay Mahalina. Isang bagong determinasyon ang mababasa sa kanyang mukha. "Tama ka. Panahon na para bumangon, para kay Sinag." At sa paraan ng kanyang pagtingin kay Mahalina, malinaw na para sa kanya. Si Mahalina ang sagot. Siya ang simula ng pagbangon na yon, lumipas ang ilang araw. Isang bagong sigla ang unti-unting bumabalik sa Hacienda de la Esperanza. O kahit iyon ang nakikita ni Lino. Ngumingiti na siyang muli, nakikipaglaro kay Sinag sa hardin habang si Mahalina ay masayang nanonood. Para sa lahat ng nakakakita mula sa malayo, sila ay isang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabubuo.
Ngunit para kay Tala, ang bawat ngiti ni Mahalina ay isang babala. Ang bawat tawa ay may kasamang anino, lalo na't napapansin niyang umiiwas na sa kanya si Sinag kapag nasa paligid si Mahalina na para bang isang batang tinuruan na magtago ng lihim. Isang hapon, habang nag-aayos si Tala ng mga bulaklak sa florera, narinig niya ang masayang boses ni Mahalina mula sa salas. "Tingnan mo, Sinag! Ito ang litrato ng daddy at ng mommy diwa mo noong kanilang kasal. Ang ganda-ganda niya, hindi ba?" Sumilip si Tala mula sa komedor. Nakita niya si Mahalina na hawak-hawak ang malaking silver-plated na picture frame na nakapatong sa isang espesyal na mesa sa gitna ng salas. Ito ang paboritong larawan ni Lino, ang sentro ng kanilang tahanan. Si Sinag naman ay nakatayo sa tabi nito, tahimik na nakatingin sa larawan ng kanyang ina. "Halika, lapit ka pa," sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng paglalambing. "Huwag kang matakot. Tiyak na natutuwa ang mommy mo na makita kang masaya ulit." Dahan-dahang lumapit si Sinag. Ang mga binti ay bahagyang kumakadyot dahil sa suot na brace. Iniabot nito ang kanyang maliit na kamay, akmang hahaplusin ang salamin ng litrato. At sa isang iglap, nangyari ang lahat. "Ay!" Isang tili ang pinakawalan ni Mahalina. Sinag, mag-ingat ka." Kasabay ng kanyang sigaw, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang silver frame ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Ang salamin ay nagkadurog-durog. Kumalat na parang mga bituin ng pighati sa paligid ng nakangiting mukha ni Lino at Diwa. Mabilis na tumakbo si Tala patungo sa salas. Nadatnan niya si Sinag na nakatayo, tulala, ang mga matay nanlalaki sa takot. Si Mahalina naman ay nakaluhod sa sahig. Ang mukha ay nagpapahayag ng pagkagulat at pag-aalala. Anong nangyari? Sigaw ni Lino na mabilis na bumaba mula sa kanyang opisina sa itaas. "Lino, patawad," sabi ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan kong pigilan si Sinag, pero masyado siyang malikot. Bigla niyang hinablot ang picture frame. Hindi ko naagapan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Isang perpektong pag-arte ng isang taong nabigla at nasasaktan para kay Lino. Ang mga mata ni Lino ay napako sa basag na larawan, sa nawasak na simbolo ng kanyang pinakamasayang alaala. Pagkatapos, ang mga ito'y napunta kay Sinag na ngayon ay nanginginig na sa takot. "Sinag!" Ang boses ni Lino ay dumagundong, malakas at puno ng bigo. Ito ang unang pagkakataon na napagtaasan niya ng boses ang anak mula nang mangyari ang aksidente. "Bakit mo ginawa yon? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang litratong yan." Napaurong si Sinag. Ang kanyang mga labi ay nangatal. "Hey, hindi. Hindi po ako. Huwag ka nang magsinungaling," putol ni Lino. "Nakita ni Mahalina. Bakit kailangan mong maging ganyan?" Ang bawat salita ni Lino ay tila isang suntok sa dibdib ni Tala. Nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paanong bahagyang itinulak ni Mahalina ang kamay ni Sinag at pagkatapos ay binitawan ng frame. Isang kilos na napakabilis, napakatuso. Ito ay sinadya. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang bata. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Mahalina, nakita niya ang isang malamig na tagumpay sa likod ng mga pekeng luha nito. Isang tingin na nagsasabing, "Subukan mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya." Napaiyak na ng tuluyan si Sinag, hindi dahil sa galit ng kanyang ama, kundi dahil sa sakit ng kawalang katarungan. Tumakbo ito, o mas tamang sabihing, mabilis na naglakad pa ika-ika, patungo sa kanyang silid. Naiwan sa salas ang tatlong matatanda. Niyakap ni Mahalina si Lino. "Hayaan mo na, Lino. Bata lang yan. Siguro'y nagseselos lang siya." Ngunit hindi na nakinig si Tala.
Tahimik siyang pumunta sa silid ni Sinag. Naabutan niya itong nakasubsob sa kanyang unan. Ang maliliit na balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Umupo si Tala sa tabi nito at hinaplos ang kanyang likod. "Yaya Tala," sabi ng bata sa pagitan ng mga hikbi. "Hindi ko po ginawa yon, promise." "Alam ko, Sinag, alam ko." Mahinang sagot ni Tala. Ang sarili niyang mga mata ay nag-iinit na rin sa luha at galit. "Pinaniniwalaan kita." Nang bumalik si Tala sa salas upang linisin ang mga bubog, wala ng tao. Habang maingat niyang pinupulot ang bawat piraso ng salamin, may isang bagay na kumislap malapit sa paanan ng mesa. Hindi ito bubog. Dinampot niya ito. Isang maliit, itim na butones na may kakaibang disenyo. Hindi ito pamilyar. Tiningnan niya itong mabuti at biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Ito ang butones mula sa manggas ng mamahaling bestidang suot ni Mahalina kaninang umaga. Ang bestidang ipinagmalaki pa nito kay Lino. Natanggal ito sa gitna ng kanyang pagkukunwari. Hawak-hawak ni Tala ang maliit na piraso ng ebidensya. Malamig ito, ngunit para itong nag-aapoy sa kanyang palad. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito selos ng isang bata. Ito ay isang laro. At si Mahalina ang naglalaro sa kanilang lahat. Itinago ni Tala ang maliit na butones sa isang maliit na lata ng candy sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang kanyang sikreto. Isang matigas at malamig na patunay na ang kanyang mga pagdududa ay hindi bunga ng selos o imahinasyon, kundi ng isang mapanganib na katotohanan. Ngunit ano ang gagawin niya rito? Hindi niya ito maaaring ipakita kay Lino. Sa estado nito ngayon, tiyak na sasabihin lang nitong nawala lang ang butones at nagkataon lang. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kinaumagahan, sa kanyang araw ng pahinga, nilakasan niya ang kanyang loob. "Sir Lino, magpapaalam po sana akong lumuwas," sabi niya habang naghahain ng almusal. Pinanatili niyang kalmado at simple ang kanyang boses. "Bibisitahin ko lang po ang isang kamag-anak na may sakit." Isang kasinungalingan yon at kinasusuklaman niya ang sarili niya para dito. Ngunit alam niyang kailangan. Bahagyang tumingin sa kanya si Lino mula sa pagbabasa ng dyaryo. Ang tingin nito ay malamig pa rin, may distansya. "Sige, mag-ingat ka," sabi lang nito bago muling ibinalik ang atensyon sa binabasa. Hindi na ito nagtanong kung sino o saan. Para kay Tala, iyon ay isang senyales kung gaano nakalayo ang loob nito sa kanya. Dala ang isang maliit na bag at ang litrato ni Mahalina na kinuha niya mula sa isang album, isang litrato kung saan ito ay mag-isa. Sumakay si Tala ng bus patungo sa Maynila. Ang destinasyon niya, ang lumang distrito ng Tondo, ang lugar na minsan ay nabanggit ni Mahalina bilang kanyang pinanggalingan, isang kwento ng kahirapan na lalong nagpatibay ng simpatiya ni Lino. Ang init ng syudad ay sumalubong sa kanya. Ang alikabok at ingay ay malayo sa kapayapaan ng Hacienda de la Esperanza. Sa loob ng ilang oras, naglakad si Tala sa masisikip na eskinita, nagpapakita ng litrato sa mga may-ari ng tindahan, sa mga naglalako, sa mga tambay sa kanto. Ang sagot ay palaging pareho, isang iling, isang kibit-balikat. "Pasensya na, Ineng, hindi pamilyar sa akin. Maraming magaganda dito, pero iba iyan. Baka sa kabilang baryo iyan." Ang pag-asa ni Tala ay unti-unting nauupos kasabay ng paglubog ng araw. Napaupo siya sa isang bangkito sa labas ng isang maliit na karinderya, pagod at pinagpapawisan. Akmang susuko na siya ng isang matandang babae na may-ari ng karinderya ang tumabi sa kanya. "Kanina pa kita napapansin, Hija. Sino ba yang hinahanap mo at tila malayo pa ang iyong pinanggalingan?" Tanong ng matanda na nagpakilalang si Aling Puring. Walang ganang ipinakita ni Tala ang litrato. "Siya po sana, Aling Puring.
Mahalina silang daw po ang pangalan. Tinitigan ng matagal ng matanda ang litrato. Ang mga matay, naniningkit. Silang, walang silang dito na ganito ang itsura. Pero ang mukhang ito, huminto ito. Tila may hinuhukay sa baul ng kanyang alaala. Naku, pamilyar. Pamilyar talaga ang batang ito. Biglang pumalakpak ang matanda. Aha, naalala ko na. Pero hindi Mahalina ang pangalan niyan. At lalong hindi Silang. Napatingin si Tala. Biglang nabuhayan ng dugo. Sino po? Ano po ang pangalan niya? Lina? Oo, Lina ang tawag namin dyan, sabi ng matanda. Maganda yan, pero mailap. Palaging mag-isa. Matagal na rin silang umalis dito. Ang pamilyang yan. Mga 10 taon na siguro. Lina po? Ano po ang apelyido niya? Nanginginig na tanong ni Tala. Di Makulangan. Lina Di Machulangan. Ang pamilyang palaging laman ng chismis noon dahil may kung anong issue sa lupa sa probinsya. Di Makulangan. Ang pangalan ay tila isang kulog sa pandinig ni Tala. Narinig na niya ang apelyidong yon dati sa mga lumang kwento ng mga matatandang katulong sa hasyenda. Isang pangalang iniuugnay sa isang malaking iskandalo ng pamilya Dalisay. Nagpasalamat si Tala kay Aling Puring at dali-daling umalis. Habang nasa biyahe pabalik, ang isip niya ay lumilipad. Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Ginamit niya ang kanyang natitirang data at hinanap ang pangalan. Di Makulangan Dalisay Land Dispute. Ang mga resulta ay lumabas. Mga lumang artikulo mula sa mga lokal na pahayagan. Binuksan niya ang isa na may petsang 15 taon na ang nakalipas. Ang headline, Alitan sa lupa ng mga Dalisay, lumalala. Mabilis niyang binasa ang mga detalye tungkol sa isang malawak na lupain na inaangkin ng isang pamilyang Di Makulangan mula sa ama ni Doña Diwa. Isang kaso na ibinasura ng korte, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Tala. Ito ay isang maliit na talata sa dulo ng artikulo, isang pahayag mula sa abogado ng mga Di Makulangan. Binasa niya ito. At muli. At muli. Igigiit ng aking kliyente ang karapatan ng kanyang anak, hindi lamang sa lupa, kundi sa pagkilala mula sa ama nitong si Don Ricardo Dalisay na tumalikod sa obligasyon nito sa kanyang anak sa labas. Anak sa labas. Ang cellphone ay halos mahulog mula sa nanginginig na kamay ni Tala. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Si Lina Di Makulangan, si Mahalina, ay hindi isang estranghero. Hindi siya isang anghel na napadpad lang sa kanilang buhay. May ugnayan siya sa pamilya. Isang ugnayang isinumpa at itinago. Isang ugnayang maaaring maging mitya ng pinakamatinding paghihiganti. Ang kaalaman ay isang mabigat na pasanin. Sa bawat araw na lumilipas, ang sikretong natuklasan ni Tala ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nakikita niya ngayon si Mahalina hindi bilang isang mapagpanggap, kundi bilang isang ahas na naghihintay ng tamang tiyempo upang tumuklaw. Ang bawat ngiti nito kay Lino, bawat haplos kay Sinag, ay may kalakip na anino ng pagbabanta. Naging mas maingat si Tala, mas mapagmatiyag. Ang kanyang mga tainga ay palaging nakabukas. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang anumang butas sa perpektong maskara ni Mahalina. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin kay Lino ang tungkol sa pagiging Di Makulangan ni Mahalina. Sasabihin lang nitong nagkataon lang o mas malala, aakusahan siyang nag-iimbento ng kwento dahil sa selos. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na direkta at malinaw. Ang pagkakataon ay dumating isang maulang Huwebes ng hapon. Nagpaalam si Lino na may dadaluhan siyang isang mahalagang pulong sa bayan at baka gabihin na sa pag-uwi. Ang ibang mga kasambahay naman
ay namalengke. Ang naiwan sa mansyon ay si Tala, si Sinag na natutulog sa kanyang silid, at si Mahalina na inakalang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Habang nagpupuna si Tala ng mga kasangkapan sa pasilyo na malapit sa silid-aklatan, narinig niya ang mahinang boses mula sa loob. Boses ni Mahalina. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang pinto ng silid-aklatan ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakatalikod si Mahalina. Nakatayo sa harap ng malaking bintana. May hawak na telepono sa tainga. Ang boses nito ay iba sa karaniwang malambing na tono. Ito ay matigas, mapait, at puno ng isang damdamin na ngayon lang narinig ni Tala mula rito. Galit na nag-aapoy. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Ang tangang si Lino ay hulog na sa akin. Isang kembot na lang at ang lahat ng pinaghirapan ng magaling kong kapatid ay mapupunta na sa akin. Kapatid? Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Oo, ako nga ang kapatid niya sa labas. Tumatawang sabi ni Mahalina, isang tawang walang kagalakan, puno ng panunumbat. Ang anak ng babaeng itinapon nila na parang basura, at ngayon, nakuha ko na ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang yaman, ang pangalan, pati na ang asawa niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Tala. Itinikom niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Si Diwa. Ang tinutukoy ni Mahalina ay si Doña Diwa. Sila ay magkapatid. Oo naman, sinigurado ko. Pagpapatuloy ni Mahalina, ang boses ay bumaba, naging mas nakakakilabot. Simple lang naman, isang maliit na hiwa sa brake line ng kotse niya. Akala ng lahat, aksidente. Napakagaling, hindi ba? Ang karma, minsan kailangan mo lang tulungan ng kaunti. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Tala. Hindi maaari. Ito ay hindi lamang isang paghihiganti sa yaman. Ito ay pagpatay. Si Mahalina ang pumatay kay Doña Diwa. May isa na lang akong problema? Sabi ulit ni Mahalina, at sa tono nito, naramdaman ni Tala ang isang mas madilim na plano. Ang batang iyon, ang sirang laruan na iniwan ng kapatid ko. Kailangan ko siyang linisin bago kami ikasal ni Lino. Ayoko ng anumang balakid. Ayoko ng anumang paalala sa kanya. Ang sirang laruan. Ang balakid. Ang tinutukoy nito ay si Sinag. Ang takot na naramdaman ni Tala ay napalitan ng isang matinding galit. Ang babaeng ito ay hindi isang mga agaw. Isa siyang halimaw. Isang mamamatay tao na ngayon ay tinatarget ang isang 8 taong gulang na bata. Huwag kang mainip. Pagtatapos ni Mahalina sa usapan, magiging akin ang lahat. Malinis at walang anumang bakas. Ibababa ko na. Narinig ni Tala ang pag-click ng telepono. Mabilis at walang ingay, umatras siya mula sa pinto. Nagtago sa likod ng isang malaking florera sa pasilyo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang isip ay nag-uunahan sa kung anong dapat gawin. Sakto namang bumukas ang pinto sa ibaba. Dumating si Lino. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Tala? Tawag nito. Ang mukha ay masaya at nagliliwanag. Ngumiti ito ng malapad. Na-cancel ang huling meeting ko kaya nakauwi ako ng maaga. May magandang balita ako. Lumabas si Tala mula sa kanyang pinagtataguan. Pilit na kinokontrol ang panginginig ng kanyang katawan. Sir, iyon lang ang nasabi niya. Hindi napansin ni Lino ang pamumutla at takot sa mukha ni Tala. Masyado siyang abala sa sarili niyang kaligayahan. Lumabas si Mahalina mula sa silid-aklatan. Ang mukha ay muling nagbalik sa pagiging isang anghel. Oh, Lino,
You're home early. Masayang bati nito. Nilapitan ni Lino si Mahalina at hinawakan ang mga kamay nito. Tumingin siya kay Tala, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Mag-propose na ako sa kanya ngayong Sabado. Masayang balita ni Lino. Nakapagdesisyon na ako. Tulungan mo akong maghanda ng isang sorpresa, Tala. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Ang mundo ni Tala ay gumuho. Ang lalaking nasa harap niya ay masayang naghahanda na ialay ang kanyang buhay sa babaeng pumatay sa kanyang asawa at ngayon ay nagpaplanong patayin ang kanyang anak. Ang oras ay tumatakbo at nauubos na ito. Ang mga sumunod na araw ay tila isang lagnat na panaginip para kay Tala. Ang buong hasyenda ay napuno ng excitement para sa nalalapit na sorpresa. Si Lino, na ngayon ay ganap ng nakalaya mula sa kanyang kalungkutan, ay abalang-abala. Palagi itong may kausap sa telepono, mga caterer, florist at jeweler. Ang bawat kilos niya ay puno ng bagong buhay. Isang kasiglahang hindi nakikita ni Tala bilang pagbangon, kundi bilang isang bulag na pagtakbo patungo sa bangin. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Tala, si Lino, na masayang nakikipag-usap kay Mahalina, ang dibdib niya ay tila pinipiga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin ang kanyang amo at sabihin ang lahat ng kanyang narinig. Ngunit paano? Anong ebidensya niya? Ang salita ng isang katulong laban sa salita ng isang babaeng tinitingala na ngayon ni Lino bilang kanyang tagapagligtas? Isang hapon, hindi na niya natiis. Nakita niya si Lino na mag-isang nakatayo sa may balkonahe, tinitingnan ng hardin kung saan naghahabulan sina Mahalina at Sinag. Ang eksena ay perpekto, ngunit para kay Tala, ito ay isang eksena ng panganib. Sir Lino, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa tabi nito. Tumingin si Lino sa kanya. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Oh, Tala, ano yon? May kailangan ka ba para sa Sabado? Sir, tungkol po doon. Huminga siya ng malalim. Hinahanap ang tamang mga salita. Sigurado na po ba kayo dito? Sa desisyon ninyo? Ang ngiti ni Lino ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na titig. Anong ibig mong sabihin, Tala? Ang ibig ko po sanang sabihin, baka po masyadong mabilis ang lahat, desperadong sabi ni Tala. Halos 1 taon pa lang pong wala si Doña Diwa. Sinadya niyang banggitin ang pangalan ng yumaong asawa. Umaasang gigisingin nito ang anumang natitirang alaala at pag-iingat sa puso ni Lino. Ngunit ang epekto ay kabaligtaran. Ang mukha ni Lino ay nagdilim sa inis. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang mabilis o hindi? Ang boses niya ay mababa, ngunit may talim. Nakikita mo ba ang anak ko, Tala? Tingnan mo siya. Itinuro nito si Sinag na tumatawa habang kinikilitit ni Mahalina. Ngayon ko lang ulit siya nakitang ganyan kasaya at iyon ay dahil kay Mahalina. Ang kaligayahan ng anak ko ang pinakamahalaga sa lahat. Akala ko, bilang yaya niya, maiintindihan mo yon. Naiintindihan ko po, sir. Halos pabulong na sagot ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero may mga bagay po kayong hindi nakikita. Ano ang hindi ko nakikita? Hamon ni Lino, ang pagkainis ay nagiging galit na. Na nagseselos ka, na ayaw mong magkaroon ng bagong senyora dito. Tala, matagal ka nang nagsisilbi sa pamilyang ito at nagpapasalamat ako. Pero wala kang karapatang panghimasukan ang personal kong buhay. Ang bawat salita ay isang dagok. Habang nagsasalita si Lino, nakita ni Tala si Sinag na napatingin sa kanilang direksyon. Ang tawa ng bata ay nawala. Nakita nito ang tensyon sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang pinakamamahal na yaya. Patawad po, sir, sabi ni Tala. Ang boses ay basag na. Nag-aalala lang po ako. Umiling si Lino, puno ng pagkadismaya.
Kung ang pag-aalala mo ay magiging hadlang sa kaligayahan naming mag-ama, baka kailangan mong pag-isipan ang mga bagay-bagay. Humakbang siya palapit, ang mga matay matalim na nakatitig kay Tala. Kung hindi ka magiging masaya para sa amin, baka wala ka ng lugar dito. Ang banta ay malinaw. Isang ultimatum. Manahimik ka o umalis ka. Para kay Tala, ang sandaling iyon ang kahulugan ng pagkatalo. All is lost. Ang huling taong inaasahan niyang makikinig at maniniwala sa kanya ay siya pa ang nagtulak sa kanya palayo. Kung aalis siya, sino ang magbabantay kay Sinag? Paano niya mapoprotektahan ng bata mula sa halimaw na malapit ng maging ina nito? Yumuko si Tala, hinayaang pumatak ang mga luha sa sahig. Hindi niya kayang umalis, hindi niya iiwan si Sinag. Opo, sir. Halos hindi marinig na sagot niya. Isang sagot na tunog pagsuko. Ngunit sa ilalim ng sakit at desperasyon na nararamdaman ni Tala, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang malamig at matigas na determinasyon. Kung hindi siya kayang pakinggan ni Lino, kung ang mga mata nito ay bulag sa katotohanan, kung gayon, kailangan niyang humanap ng paraan para ipakita ito. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa paraang hindi na nito matatawaran pa, kahit na ang kapalit nito ay ang huling piraso ng tiwala na natitira sa kanya. Hindi natulog si Tala ng gabing iyon, habang ang buong hasyenda ay nahihimbing, ang kanyang isip ay gising na gising. Bumubuo ng isang plano, ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na kaba sa kanyang sikmura, ngunit ngayon ay may kasama na itong matalas na determinasyon. Tapos na ang panahon ng pag-iyak, tapos na ang pag-asa sa mga salita. Kung bulag ang mga mata ni Lino, kailangan niyang pakinggan ang katotohanan gamit ang sarili nitong mga tainga. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang sandali. Matapos ang almusal, pumasok si Lino sa kanyang silid-aklatan para sa ilang trabaho, habang si Mahalina naman ay lumabas para kausapin ng hardinero tungkol sa mga bulaklak para sa party sa Sabado. Si Sinag ay nasa kanyang silid, naglalaro. Ito na ang pagkakataon. Kumatok si Tala sa pinto ng silid-aklatan. "Sir!" "Pasok," sagot ni Lino. Ang boses ay abala at walang gana. Pumasok si Tala. Dala ang isang tasa ng bagong timplang kape. Inilapag niya ito sa mesa ni Lino. Hindi siya umalis. Nanatili siyang nakatayo roon. Tahimik. "May kailangan ka pa ba, Tala?" tanong ni Lino. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles. "Sir Lino," nagsimula si Tala. Ang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Isang malaking kaibahan sa kanyang desperadong pakiusap kahapon. "Gusto ko pong humingi ng tawad sa inasal ko kahapon. Tama po kayo. Wala akong karapatan." Ang pag-amin ay ikinagulat ni Lino. Itinigil nito ang pagsusulat at sa wakas ay tumingin sa kanya. "Naisip ko lang po buong gabi." Pagpapatuloy ni Tala, maingat na pinipili ang bawat salita. "Gusto ko pong maging masaya para sa inyo. Para kay Sinag. Kaya po, para ganap na mapanatag ang loob ko at para makapaglingkod ako sa inyo nang walang anumang pagdududa. May isa lang po akong hihilingin." Nangunot ang noo ni Lino. "Ano yon?" "Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon na patunayan sa sarili ko na mali ako," sabi ni Tala. "Gusto ko pong makita at marinig, sa paraang hindi mapapasubalian, na si Mama Halina ay tunay na nagmamahal kay Sinag kahit na walang nakatingin." Nagsimulang bumalik ang inis sa mukha ni Lino. "Tala, ano na naman ba ito?" "Isa lang pong pagsubok, sir," mabilis na sabi ni Tala. Hindi hinayaang uminit ang ulo nito. "Isang huling pakiusap. Pagkatapos nito, ipapangako ko, hindi na ninyo maririnig ang anumang reklamo mula sa akin." Tinitigan niya ito sa mata. "Dahil naniniwala po ako sa isang bagay. Ang katotohanan ay hindi kailanman natatakot na masubok." Ang huling pangungusap ay tumagos.
Natigilan si Lino. May luhika sa sinabi ni Tala. Isang luhika na mahirap niyang tutulan. Anong klaseng pagsubok? Tanong nito. Ang boses ay may bahid pa rin ng pagdududa. Pagkatapos noon, mabilis na ipinaliwanag ni Tala ang kanyang plano. Pumunta siya sa silid ni Sinag. Nakaupo ang bata sa sahig, malungkot na pinaglalaruan ang kanyang mga laruan. Lumuhod si Tala sa tabi nito at inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at antigong music box na gawa sa kahoy. Sinag, mahinang sabi ni Tala. Naalala mo ba ito? Tumango ang bata. Iyon ang huling regalo sa kanya ni Doña Diwa bago ito mawala. Gusto ni Mami na patugtugin mo ito para sa kanya ngayon, sabi ni Tala, habang pinipihit ang susi sa likod ng kahon. Isang malambing at pamilyar na himig ang nagsimulang tumugtog. Patugtugin mo lang ito, ha? Huwag mong hahayaang may magpatigil nito para marinig ni Mami sa langit na naaalala mo siya. Ang mga mata ni Sinag ay nagliwanag. Para sa kanya, ito ay isang mahalagang misyon. Tumango siya ng may determinasyon. Iniwan ni Tala si Sinag sa salas, kung saan malinaw itong makikita mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid-aklatan. Bago yon, maingat niyang inilagay ang cellphone ni Lino sa likod ng isang makapal na libro sa estante. Itinapat ang mikropono sa direksyon ng salas. Sinimulan niya ang voice recorder app. Bumalik siya sa silid-aklatan kung saan naghihintay si Lino. Ang mukha ay puno ng pagkainip. Diyan lang po kayo sa likod ng kurtina, sir. Makinig po kayong mabuti, utos ni Tala. Sumunod si Lino, halatang napipilitan lang. Habang nagtatago siya, bumulong ito ng may halong sarkasmo at pagbabanta. Para lang mapanatag ang loob mo, Tala. Pagkatapos nito, ayoko nang marinig ang anumang reklamo. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Ang pain ay nailagay na. Tumayo siya sa dulo ng pasilyo kung saan hindi siya makikita ngunit sapat ang layo upang magmatiyag. Nagsimulang tumugtog ang himig mula sa music box. Ang malungkot na melodiya ay tila isang panawagan sa katahimikan ng malaking bahay. Naghihintay. Ang lahat ay naghihintay. At pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang mga yabag ni Mahalina na pababa ng hagdan. Sa likod ng mabigat na kurtinang amoy alakabok, pakiramdam ni Lino Dalisay ay isa siyang hangal. Ano ba itong ginagawa niya? Nagtatago sa sarili niyang pamamahay? Naglalaro ng isang walang kwentang laro para lamang pagbigyan ang isang katulong na sa tingin niya ay nagseselos lamang. Inisip niya ang singsing na nakatago sa kanyang aparador, ang mga plano para sa Sabado. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos nito, matatahimik na si Tala. Pagkatapos nito, magiging perpekto na ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na himig ng music box ni Sinag. Isang malungkot na melodiya, ang paboritong kanta ni Diwa. Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag ni Mahalina. Sinag, anak, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Mahalina ay kasing tamis ng pulot, puno ng paglalambing. Ito ang boses na minahal ni Lino. Isang ngiti ng tagumpay ang muling gumuhit sa labi ni Lino sa likod ng kortina. Kita mo na, Tala? Sabi niya sa kanyang isip. Nagkakamali ka. Pinapatugtog ko po para kay Mami. Inosenteng sagot ng bata. Hindi inaalis ang tingin sa umiikot na balerina sa ibabaw ng kahon. Oh, ang sweet mo naman, sabi ni Mahalina. Pero hindi ba't mas magandang itigil na natin yan? Nakakalungkot pakinggan. Halika, maglaro na lang tayo. Ayoko po, sabi ni Yaya Tala. Patugtugin ko lang daw po. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang pagbabago. Sinabi ko nang itigil mo yan, hindi ba? Ang boses ni Mahalina ay nawalan ng lahat ng tamis. Ang natira ay isang tunog na tila yelo. Matalas, malamig, at walang pasensya. Sumilip si Lino sa isang maliit na siwang ng kortina.
Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang mukha ni Mahalina ay hindi na mukha ng isang anghel. Ang mga mata nito'y nanlilisik. Ang mga labi nitong laging nakangiti ay manipis na linya na lamang ng pagkasuklam. Bigla nitong hinablot ang music box mula sa kamay ni Sinag. Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang tigil? Sigaw nito sa bata, isang sigaw na pigil ngunit puno ng lason. Nakakairita na yung kantang yan. Palagi na lang si Diwa. Si Diwa, patay na siya. Wala na siya. Napatulala si Sinag. Ang mga matay nanlalaki sa takot at gulat. At hindi doon natapos si Mahalina. Lumuhod ito sa harap ng bata. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Ang bawat salita ay tila isang dura sa pagkatao ng kawawang bata. Manang-mana ka sa ina mong mang-aagaw. Akala mo kung sino. Isang inutil. Tiningnan nito si Sinag mula ulo hanggang paa na may pandidiri. Isang pabigat, isang sirang laruan na kailangan ko lang pagtiisan hanggang makuha ko ang lahat. Sa oras na makasal kami ng ama mo, sisiguraduhin kong itatapon kita sa isang ampunan kung saan nababagay ang mga basurang katulad mo. Sa likod ng kurtina, ang mundo ni Lino ay gumuho. Bawat salita ni Mahalina ay isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Hindi ito si Mahalina. Isang masamang panaginip, ngunit ang boses na naririnig niya, ang recording sa kanyang teleponong mahigpit niyang hawak, ay hindi nagsisinungaling. Ang halimaw na nasa harap ng kanyang anak ay ang parehong babaeng hinagkan niya kagabi. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang malamig na pawis ay tumagaktak sa kanyang noo. Nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa telepono. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang basag na larawan, ang pagbabago sa kilos ni Sinag, ang desperadong babala ni Tala, ang pagiging bulag niya, ang katangahan niya. Isang mainit na likido, ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding pagsisisi. At sa ilalim ng pagsisising iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang malamig, tahimik, at nakamamatay na galit. Ang pag-uusap ay natapos nang biglang ihagis ni Mahalina ang music box sa isang sulok. Dahilan upang ito ay masira at tuluyang tumahimik. Narinig ni Mahalina ang isang mahinang kaluskos. Mabilis nitong inayos ang sarili. Nang lumingon ito, ang mukha ng demonyo ay nawala. Ang bumalik ay ang nag-aalalang mukha ng isang anghel. Dahan-dahang lumabas si Lino mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na ito ang Lino na pumasok sa likod ng kurtina. Ilang minuto lang ang nakalipis. Ang lalaking nakatayo roon ngayon ay may mga matang walang emosyon, ngunit sa kailaliman nito ay may isang bagyong nagbabanta. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara na gawa sa bato. Hindi niya tiningnan si Mahalina. Hindi niya tiningnan ang umiiyak niyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nag-iisang tao sa dulo ng pasilyo. Nakatingin siya kay Tala at sa isang tingin na yon, nakita ni Tala ang lahat. Ang pagguho ng isang mundo, isang tahimik na paghingi ng tawad, at isang madilim na pangako ng isang magistral na paghihiganti. Ang katahimikan kinabukasan ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang tahimik na dala ng kalungkutan na bumalot sa hasyenda sa loob ng isang taon. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang pag-aabang. Bawat isa ay kumikilos ayon sa dati nilang gawi. Ngunit may isang kuryenteng dumadaloy sa hangin na tanging si Tala, at ngayon, si Lino ang nakakaramdam. Matapos ang insidente sa Silid-Aklatan, walang nagbago sa pakikitungo ni Lino kay Mahalina. Sa katunayan, ito ay lalo pang naging mas matamis. Kung dati ay malambing ito, ngayon ay sobra-sobra na. Palagi nitong hinahawakan ang kamay ni Mahalina,
Hinahagkan ito sa noo at binibigkas ang mga salitang nagpapakilig dito. Para kay Mahalina, ito ang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Ngunit para kay Tala, na nakakaalam na ngayon ng katotohanan, ang bawat matamis na kilos ni Lino ay isang nakakakilabot na paghahanda. Sila ay naging mga tahimik na alyado sa isang mapanganib na dula. Kinaumagahan, habang nag-iisa si Tala sa kusina, tahimik na pumasok si Lino. Isinara nito ang pinto. "Tala," sabi nito. Ang boses ay mababa at walang emosyon. Inilapag nito sa mesa ang teleponong naglalaman ng tunog ng katotohanan. "Kailangan kong umalis saglit. May mahalaga akong pupuntahan sa bayan. Habang wala ako, ituloy mo ang paghahanda para sa hapunan sa Sabado. Gawin mong enggrande, ang pinakamagandang party na nakita na ng hasyendang ito." Walang bakas ng galit o pagsisisi sa boses nito. Ang naroon ay isang malamig na kalma, isang determinasyong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "At Tala," dagdag nito, tinititigan siya sa mata. "Salamat." Iyon lang. Ngunit sa isang salitang yon, naramdaman ni Tala ang bigat ng pasasalamat at pagtitiwala na muling ibinibigay sa kanya. Tumango lang siya bilang sagot. Umalis si Lino, dala ang telepono. Alam ni Tala, sa kanyang puso, kung saan ito pupunta. Hindi ito basta-bastang pulong. Ito ay isang pagbisita sa hepe ng pulisya, isang matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Lino. Ang ebidensya ay inilalatag na. Sa buong araw na yon, pinanood ni Tala si Mahalina. Ang babae ay nasa alapaap, nag-uutos sa mga katulong, pinipili ang kanyang isusuot at panay ang pagpaparinig tungkol sa isang napakagandang singsing na inaasahan niya. Ngunit paminsan-minsan, nahuhuli ito ni Tala na nakatitig kay Lino na may bahagyang pagkunot ng noo. Tila may isang maliit na bahagi sa kanyang isip na hindi mapalagay sa biglaang pagiging perpekto ng lahat. Ngunit mabilis din niya itong iwinawaksi. Kinukumbinsi ang sarili na ito na ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Bago magsimula ang pagdating ng mga bisita, nakita ni Tala si Sinag na tahimik na nakaupo sa may bintana ng kanyang silid. Yakap-yakap ang sirang music box. Nilapitan niya ito. Malapit na itong matapos, Sinag, mahinang sabi ni Tala. Hinahaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos ng gabing ito, hindi mo na kailangang matakot. Pangako. Tumingin sa kanya ang bata, ang mga matay puno ng pagtitiwala na muling nabuo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dumating ang gabi. Ang salas at hardin ng Hacienda de la Esperanza ay napuno ng mga ilaw, bulaklak at mga piling bisita, mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Si Mahalina ay parang isang reyna, nakasuot ng isang kumikinang na pulang bestida, hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi habang ipinapakilala siya ni Lino sa lahat bilang isang napaka-espesyal na tao sa aking buhay. Si Lino naman ay ang perpektong Ginoo, nakangiti, magalang, at puno ng pagmamahal para sa babaeng nasa kanyang tabi. Ngunit nahuhuli ni Tala ang mga sandaling pagtitig nito sa kawalan. Ang mabilis na pagkuyom ng kanyang mga kamao kapag nakatalikod si Mahalina. Habang naglalakad ang dalawa sa gitna ng mga bisita, hinawakan ni Lino ang kamay ni Mahalina at bumulong. Sapat lang para marinig ng nagdaraang si Tala. "This will be a night you will never forget." Para kay Mahalina, ito ay isang pangako ng pag-ibig. Para kay Tala, ito ay isang sumpa. Dumating ang oras ng hapunan. Ang lahat ay nakaupo sa isang mahabang mesa na pinalamutian ng marangya. Ang kwentuhan at tawanan ay umalingaw-ngaw. Si Mahalina ay nasa rurok ng kanyang kaligayahan. Tinitingnan ang lahat ng yaman sa paligid niya na tila pag-aari na niya. Pagkatapos ng pangunahing putahe, tumayo si Lino. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak at marahang
tinapik ito gamit ang isang kutsilyo. Ang lahat ay tumahimik. Ang kanilang mga mata ay napako sa kanya, puno ng pag-aabang. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang inilabas ni Lino ang isang maliit at eleganteng kahon na nababalutan ng pulang pilus. Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at tiningnan ng diretso si Mahalina. Bago ang lahat, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa katahimikan ng gabi. Mayroon akong ilang bagay na nais sabihin tungkol sa pag-ibig, sa katotohanan, at sa mga lihim na itinatago ng dilim. Nakatayo si Lino sa harap ng lahat. Hawak ang maliit na kahon na nababalutan ng pulang pelos. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, lalo na ang mga mata ni Mahalina na nagniningning sa pananabik at tagumpay. Inaasahan niya ang isang singsing. Ang hindi niya alam, ang kahon ay walang laman. Ito ay isang props lamang sa huling akto ng kanyang dula. Ang pag-ibig, nagsimulang muli si Lino. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid-kainan. Ay isang makapangyarihang bagay. Minsan, ito ay nagbibigay liwanag, pero minsan, ito rin ang ginagamit na pantakip sa pinakamadilim na mga kasinungalingan. Isang bahagyang pagkalito ang gumuhit sa mukha ng ilang bisita, ngunit si Mahalina ay nakangiti pa rin. Iniisip na ito ay bahagi lamang ng isang madamdaming talumpati. Sa loob ng isang taon, pagpapatuloy ni Lino, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Mahalina. Nabuhay ako sa dilim. At sa gitna ng dilim na yon, dumating ang isang tao na inakala kong isang anghel. Isang anghel na mag-aahon sa akin at sa aking anak mula sa kalungkutan. Ang nangiti ni Mahalina ay lalong lumapad. Itinaas pa nito ang kanyang kamay, handa nang isuot ang singsing. Ngunit natutunan ko, sabi ni Lino, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas, na ang pinakamagagandang mukha ay kayang magtago ng pinakakasuklam-suklam na mga kaluluwa. At ang pinakamatatamis na salita ay kayang bumigkas ng pinakamasasakit na kasinungalingan. Sa puntong yun, nagbago ang timpla ng lahat. Ang nangiti ni Mahalina ay nagsimulang maglaho. Naramdaman niya ang lamig sa tono ni Lino. May isang bagay kayong dapat marinig, sabi ni Lino. Hindi niya binuksan ang kahon. Sa halip, tumingin siya sa isang sound technician na nakatayo sa isang sulok na kanina pa naghihintay ng kanyang hudyat. Tumango si Lino. Isang pag-click. At pagkatapos, katahimikan. At mula sa mga speaker na nakatago sa paligid ng silid, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Mahalina. Sinabi ko nang itigil mo yan, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Tiningnan niya si Lino, ang mga matay puno ng gulat at hindi paniniwala. Nakakairita na yang kantang yan. Palagi na lang si Diwa. Si Diwa, patay na siya. Wala na siya. Ang mga bulungan ay nagsimula sa paligid ng mesa. Ang mga bisita ay nagtinginan, litong-lito. Manang-mana ka sa ina mong mang-aagaw. Isang inutil, isang pabigat. Sa oras na makasal kami ng ama mo, sisiguraduhin kong itatapon kita sa isang ampunan kung saan nababagay ang mga basurang katulad mo. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng naroroon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Mahalina, na ngayon ay nanginginig sa kanyang upuan. Ang mukha ay nababalot ng purong takot. Lilino. Anong? Anong kalokohan ito? Nauutal niyang sabi. Ito ay gawa-gawa lang. Isang paninira. Hindi siya pinansin ni Lino. Sa halip, ibinaling nito ang tingin sa isa pang recording na ipinarinig nito sa mga pulis. Ang pag-amin ni Mahalina sa telepono. Oo naman, sinigurado ko.
Isang maliit na hiwa sa brake line na ng kotse niya. Akala ng lahat, aksidente. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Mamamatay tao, sigaw ng isang matandang ginang na matalik na kaibigan ni Diwa. Sa hudyat na yon, biglang bumukas ang mga pinto ng silid kainan. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis sa pangunguna ng hepe. Tumayo si Mahalina. Ang upuan ay tumumba sa likuran niya. Hindi totoo yan. Lino, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Ngunit ang mukha ni Lino ay walang emosyon. Itinaas niya ang walang lamang kahon ng singsing. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod, hindi bilang isang mangingibig, kundi bilang isang berdugo. Tinitigan niya ang nanginginig at umiiyak na si Mahalina. At sa harap ng lahat, ibinigay niya ang kanyang proposisyon. Mahalina silang, o mas kilala bilang Lina di Makulangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Tinatanggap mo ba ang habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay sa asawa ko at sa pagtatangkang sakta ng aking anak? Isang sigaw na puno ng galit at pagkatalo ang kumawala mula kay Mahalina. Sinugod niya si Lino, akmang kakalmutin, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Pinusasan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Nagpumiglas siya. At sa huling sandali, nakita niya si Tala na tahimik na nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Ikaw! Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay paos sa galit habang nakaturo kay Tala. May kasalanan ka rin dito. Hindi pa tayo tapos. Alila, tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. At pagkatapos ay kinaladkad na siya palabas. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa ganap na maglaho sa katahimikan ng gabi. Ang party ay tapos na. Mabilis na naubos ang mga bisita. Ang bawat isa ay umalis nang may dalang bigat sa dibdib. Nag-iiwan ng mga bulungan ng pagkagulat at awa. Ang dating masayang bulwagan ay biglang naging malawak at malungkot. Ang mga palamuti at natirang pagkain sa mesa ay tila mga tahimik na saksi sa isang bangungot na naganap. Naiwan si Lino na nakatayo sa gitna ng lahat ng yon. Hindi siya kumikilos. Nakatitig lang siya sa larawan ni Diwa na nakapatong sa isang mesita sa sulok. Ang larawang pinalitan niya ng bagong frame matapos sirain ni Mahalina, isang simbolo ng kanyang bulag na pagtitiwala. Ngayon, sa wakas, ay nakikita na niya itong muli ng malinaw. Ang nangangiti ni Diwa, ang saya sa kanilang mga mata, ang pag-ibig na muntik na niyang dungisan sa pamamagitan ng pagpapalit dito ng isang kasinungalingan. Doon, sa katahimikan ng gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Diwa, pinahintulutan ni Lino ang kanyang sarili na umiyak. Hindi iyak ng pagsisisi sa sarili, kundi iyak ng purong pagluluksa para sa asawang nawala. Isang pag-iyak na matagal na niyang ikinulong sa loob, na natatakpan ng galit at pagkakasala. Umiyak siya para sa pag-ibig na ipinagkait sa kanya, para sa buhay na ninakaw mula sa kanila, at para sa katotohanang huli na niyang nalaman. Habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagluha, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang nito sa kanyang tabi ang isang tasa ng mainit na tsa. Si Tala. Tumingala si Lino. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Nakita niya si Tala, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang kaibigan, isang kakampi, ang tanging taong nanatiling matatag nang ang lahat sa paligid niya ay gumuho. Patawad. Halos pabulong na sabi ni Lino. Ang boses ay paos. Patawad, Tala, dahil hindi ako naniwala, dahil naging bulag ako. Umiling si Tala. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mahalaga po, sir, ay mulat na kayo ngayon. Walang nang kailangang sabihin pa. Sa katahimikan sa pagitan nila, naroon ang pag-unawa,
ang pasasalamat at ang simula ng isang bagong uri ng respeto. Maya-maya pa, umakyat si Lino sa silid ni Sinag. Ang bata ay gising pa, nakaupo sa kanyang kama, yakap ang isang luma nitong stuffed toy. Tumingin ito sa kanyang ama, ang mga matay puno ng mga tanong na hindi nito kayang bigkasin. Umupo si Lino sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon, hinila niya ang anak sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Patawarin mo si Daddy, anak, bulong niya sa buhok ng bata. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotektahan. Pangako, simula ngayon hindi na mauulit. Ako na ang bahala sa'yo. Palagi. Naramdaman niya ang pagtango ng bata sa kanyang dibdib. At pagkatapos, naramdaman niya ang maliliit na bisig ni Sinag na gumanti ng yakap sa kanyang leeg, mas mahigpit pa. Walang salitang namutawi sa bata, ngunit sa yakap na yon, naramdaman ni Lino ang kapatawaran at ang dalisay na pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak, isang halik na nangangako ng isang bagong simula. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Tala na tahimik na naghihintay sa pasilyo, tila binabantayan ang kanilang pinto. Huminto si Lino sa harap niya. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay napalitan ng isang mas malalim na damdamin, utang na loob. May utang na loob ako sa iyo na hindi kayang bayaran ng pera. Tala, sabi ni Lino, ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Hindi mo lang iniligtas si Sinag, iniligtas mo rin ako mula sa sarili ko. Ngumiti lang si Tala. Sa ngiting iyon, nakita ni Lino ang katapatan na hindi niya napansin noon. Pumasok si Lino sa kanyang silid-aklatan, hindi para magdalamhati, kundi para kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kanyang abogado, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Miguel, Lino ito. Sabi niya nang sagutin ang tawag. Pasensya na sa oras, pero may kailangan tayong ayusin sa mga papeles sa lalong madaling panahon. Huminto siya sandali. Tumanaw sa bintana kung saan nagsisimula nang sumilip ang liwanag ng bukang liwayway. Isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Lumipas ang ilang linggo. Ang Hacienda de la Esperanza ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit isang bagong uri ng normal. Ang mabigat na ulap ng kalungkutan na matagal bumalot sa mansyon ay napalitan ng isang magaan at payapang hangin. Ang mga tawanan na maririnig ngayon ay hindi napilit. Ang mga ngitan niyang mga ngiti ay totoo. Isang umaga, ipinatawag ni Lino si Tala sa kanyang silid-aklatan. Nang pumasok si Tala, nakita niyang hindi nag-iisa ang kanyang amo. Kasama nito ang isang lalaking naka-Amerikana, ang abogado nitong si Miguel. May mga opisyal na dokumento na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Tala, maupo ka, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Nag-aalangang umupo si Tala sa silyang nasa tapat ng mesa, ramdam ang bigat ng formalidad sa silid. Ano kaya ito? Bibigyan ba siya ng bonus? O, mas malala, sasabihin bang hindi na siya kailangan? Ngumiti si Lino. Tila nabasa ang kaba sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Tala. Ito ay para sa isang magandang bagay. Inilahad ng abogado ang isang set ng mga papeles sa harap ni Tala. Tiningnan niya ito. Ang mga salita ay teknikal at mahirap unawain. Ngunit ang ilang mga parirala ay tumatak sa kanyang isipan. Legal guardianship, co-guardian, at ang mga pangalan nila, Lino Dalisay at Tala Bautista, na magkatabi, at sa ilalim ang pangalan ni Sinag Dalisay. Ano po ito, sir? Naguguluhang tanong ni Tala. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog. Si Lino ang sumagot. Tala, sa mga mata ng batas, ako ang ama ni Sinag. Ngunit sa mga mata ng puso,
At sa mga mata ng Diyos, alam nating pareho na sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang nagsilbing tunay niyang tagapag-alaga. Ikaw ang kanyang ilaw. Ikaw ang kanyang kanlungan. Huminga siya ng malalim. Ang mga papel na yan, sabi niya, itinuturo ang mga dokumento, ay nagsasaad na ikaw ay magiging legal co-guardian ni Sinag. Ibig sabihin, mayroon kang opisyal at legal na karapatan sa pagpapalaki at pag-aalaga sa kanya. Hindi ka na lang isang yaya o katulong, ikaw ay pamilya. Ang mga luha ay biglang bumalong sa mga mata ni Tala. Tiningnan niya si Lino, hindi makapaniwala. Hindi ito bonus, hindi ito simpleng pasasalamat. Ito ay pagkilala, ito ay pagtitiwala, ito ay isang karangalan na hindi niya kailanman pinangarap. Pero sir, hindi po ako karapat-dapat. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa lahat, Tala. Putol ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi mo lang iniligtas si Sinag. Iniligtas mo rin ako. Tinuruan mo akong muling makakita. At walang anumang halaga ang katumbas niyon. Pirmahan mo na, Tala. Nakangiting sabi ng abogado. Welcome to the family. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Tala ang pluma. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa linya, nararamdaman niya ang pagbabago hindi lang ng kanyang estado, kundi ng kanyang buong pagkatao. Mula sa isang anino sa hasyenda, siya ngayon ay isang haligi nito. Pagkatapos ng pirmahan, sabay silang lumabas sa hardin. Ang araw ay maganda at ang hangin ay sariwa. Mula sa malayo nakita nila si Sinag. Hindi na ito malungkot na naglalakad. Sa tulong ng therapy at ng bagong sigla, mas mabilis na ang kanyang mga hakbang. Nakikipaghabulan ito sa isang tuta na bagong regalo sa kanya ni Lino. Nang makita sila ni Sinag, tumakbo ito palaapit. Ang muka ay puno ng purong kaligayahan. Hindi ito tumakbo papunta kay Lino lang. Tumakbo ito sa gitna nilang dalawa at niyakap sila pareho. Niyakap ni Lino at Tala ang bata. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa likod ni Sinag. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tatlong nasirang kaluluwa ay naging isang buo. Isang bagong pamilya, hindi isinilang sa dugo, kundi binuo ng katapatan, isinubok ng trahedya at pinagtibay ng isang pag-ibig na mas dalisay kaysa sa anumang yaman. Habang magkakasama silang nakatayo roon, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Alam ni Lino na ang Hacienda de la Esperanza ay sa wakas. Tunay nang nabubuhay ayon sa pangalan nito. Ito na ang kanilang hacienda ng pag-asa. Ang kanilang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito. Ang aral ng kwento ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa ganda ng panlabas na anyo. Ito ay nasa katapatan ng puso at sa kakayahang manatili sa tabi mo, hindi lang sa ginhawa, kundi lalo na sa gitna ng pinakamadilim na unos. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, ito ay nabubuo sa pag-ibig, sakripisyo, at pagtitiwala. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral sa kwento ni Lino, Tala, at Sinag. Kung meron po kayong mga komento o kung may mga uri ng kwento kayong gustong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.